Dear Dr. Love, good evening po. Call me Charlene from Binyan, Laguna. Hindi na po ako patumpik-tumpik pa, Dr. Love. Heto po ang kwento ko. 34 years old na po ako. Pangalawa sa 3 magkakapatid. Lesbian po ang panganay at openly gay naman ang bunso, who is now based in New Zealand. Our mom just passed away last year due to colon cancer. She was 63 at naulila niya kaming magkakapatid at ang tatay naming 93 years old na. Bago namatay ang mami namin, she wanted to see me get married and have kids para may mga apo na raw siya. But obviously, this didn't materialize because she died. Ito rin ang wish sa akin ng daddy namin who's already in his twilight years. Hindi naman kasi magkakapamilya ang 2 kapatid because one is a lesbian and the other is gay. My boyfriend naman po ako for 4 years na, Dr. Love. Let's call him Alan. Gusto ko bang magpakasal sa kanya, wala siyang regular na trabaho. He's a freelance production staff. At meron lang trabaho kapag may events like corporate shows, commercial shoots, etc. May trabaho naman po ako, pero alam kong lalaki na ang gastusin kapag bumuo kami ng pamilya. Gustuhin ko mang magpakasal at mabigyan ng apo ang daddy namin. I'm still having second thoughts, lalo na't hindi biro ang magkaroon ng anak. But then again, ito ang wish ng daddy namin bago man lang daw siya bawian ng buhay. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Nahihirapan po ako. Sa totoo lamang po, please help me with my dilemma. Thank you so much. Sincerely, Charlene ng Binyan, Laguna. Maraming salamat sa iyo, Charlene. You're 34 years old already, sangayon sa iyong liham kasaysayan, sa liham na iyong pinadala. 34, you're quite of advanced age already, di ba? Sabi ng isang psychologist na nakausap ko, maganda raw sa isang tao, either babae or lalaki. Sa babae, mga 25 years old, is the best time para mag-asawa ang isang babae. Mature ng kaisipan, na-expose na sa kapaligiran, sa tunay na kulay ng daigdig. At sa lalaki, sabi niya, magandang age ay 28 para sa isang lalaki to get married. Ganun pa man, hindi naman natin po pwedeng gawing norm ang bagay na yan, di ba? Ang pangarap ng iyong mga magulang ay makakita ng mga apo na nagtatakbuhan sa bahay, mga apo na alagaan, papalitan ng diaper, susubuan ng gatas, ibibili ng toys, dadalhin sa mall, ipapasyal. Ganyan ang nasa isip ng mga magulang. At ito ang pangarap nila. For them, it is a fulfillment na, bago man lang sila umalis sa mundong ito, ay makita nila yung kanilang mga apo para mapamper. Di ba? Yung mga bagay na hindi nagawa sa mga anak, gagawin sa mga apo para mapamper. Yan kadalasan. Well, hindi naging successful para sa iyong 2 kapatid sa panganay niyo na naging lesbian at sa iyong kapatid na bunso na naging gay. Actually, kung ang lesbian ay may pangarap na magkaroon ng pamilya, pwede pa rin siya magkaroon ng anak. Di ba? Kung ang gay ay gustong magkaroon ng pamilya, ng mga anak, pwede rin kung magkakaroon siya ng asawa na babae. Now, kung sila ay kagaya ng mga gays na kilala ko na talagang diring-dire, nadidire
sa babae. They find it gross, no? To have sex with a woman, wala na tayong maiaasa na mga anak o offspring ng mga taong ito. Iyon ang kinatatakutan ng maraming mga conservatives na kapag ganito ng ganito ang mangyayari sa mundo, dadami ang mga gays na i-influensyahan ng ibang tao, lalo ng ibang celebrities. Aba, baka matulad tayo sa Japan na mas marami ang matatanda at ang mga bata ay nangungunti. So paano ang mangyayari sa Japan at paano maaaring mangyari sa Pilipinas kung wala na tayo mga bata na maaaring bumuo ng kanilang mga pamilya? Well, that's another issue. Hindi rin natin maasahan ang ating kapatid na bunso na magkaroon ng asawang babae para magkaroon ng pamilya sapagkat siya ay gay. So, ang pag-asa na lamang ni nanay at ni tatay. Unfortunately, your mother is gone. So, ang father mo ang umaasa na lamang na sana lang ay nakapag-asawa ka na. Para makakita ng apo, maalagaan at mapamper ang iyong apo. Maganda sana ang idea ng iyong tatay, pero hindi naman ako sasang-ayon na pilitin mo ang sarili mo na mag-asawa ka para lamang magkaroon ng apo ang tatay mo. No, hindi yun ang tamang paraan o tamang dahilan para lamang makapag-asawa ka. Nag-aasawa ang isang tao sapagkat handa ka na mamuhay kasama ng minamahal mo, ng boyfriend mo, na magiging asawa mo, and to establish a new family. That's the purpose of getting married. Now, bago tayo sumusubo dyan sa pagpapakasal dahil wala ring divorce sa Pilipinas, may divorce man ay dapat na pinag-aaralan natin ang dahilan kung bakit tayo nagpapakasal. Sang-ayon naman ako sa iyong logic na mahirap magpakasal sapagkat ang boyfriend mo ay walang regular na trabaho dahil freelancer siya. Ay hindi po pwede, Charlene, na magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng anak, pagkatapos ay hindi kayo magkakatulungan ng asawa mo para sa pangangailangan ng iyong anak. Paano kung mayroong sakit ang bata? Paano ang pagkain ng bata? Paano ang vitamins ng bata? Paano ang pag-aaral ng bata? Kung sa'yo lamang iaasa, hindi natin minamaliit na yung iyong boyfriend, may trabaho na hindi regular. Pero kung ang aasahan natin ay yung trabaho ng boyfriend mo at yung trabaho mo para sa inyong pamilya, hindi magiging magandang dahilan para mag-asawa ka kung ang boyfriend mo ay walang siguradong sweldo. In all fairness at in reality, hindi maganda na mag-asawa na hindi nakasisiguro sa hanap buhay ng mapapangasawa mo. Paano naman ang pangarap ng aking ama, Dr. Love? Hindi natin po pwedeng isaalang-alang ang pangarap ng ama mo at hindi natin po pwedeng isugal ang iyong anak para lamang ma-please ang daddy mo. Maaaring magkaanak, madaling magkaanak, in 2 minutes time, maniwala ka, magbubuntis ka. But that's not the purpose. Di ba? Maaaring magsilang ka ng sanggol to please your dad, pero paano ang kinabukasan ng bata kung hindi kayo nakahanda? So, kung ako ang tatanungin mo, maaaring pag-usapan yung dalawa ng boyfriend mo. Ano ba ang plano niya? Kasi kung ang pagbabasihan lamang ay ang kanyang trabaho, napakahirap and it's very risky para sa iyo at sa iyong magiging anak kung ang pagbabasihan natin ay yung freelance na trabaho ng iyong asawa. Alam natin dito sa Pilipinas, hindi ganun kadali ang buhay.
Paliwanag mo rin sa tatay mo na hindi ka pa nakahanda. Dahilan doon sa mga binanggit natin ng mga dahilan. And I'm sure your father will understand. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.